Sorry, matagal nang hindi nakapag-vlog. Busy kasi sa pag-install ng CCTV sa labas. Okay? So now, meron akong repair na microwave. Imported siya. Galing na ay ang brand scan or 110 volts. 110 tayo dito pang testing. Hindi yun ang baka may mang bash, hindi yun yung talagang transformer niya para dito kasi kulang yun. Pang testing ko lang siya, parang saglit lang yung testing. So ang sila nito is capacitor. Okay, so ito yung sila. So sa viewing pala makikita mo na lumobo na. Lumobo na yung ibabaw. So kung paano siya testing, mamaya na lang siguro sa second video. Kasi kakalasin ko pa yung good. Okay, so ito siya. Pag testing sa 10K, mo siya ilalagay para matesting. Hindi mo ito matetest sa times 1 kasi ano siya, mataas siya, mababa siya masyado, 1 microfarad may 210 volts. So pag magte-testing kayo, i-discharge mo muna kasi baka mamaya may naiwan na kuryente dito. So paano ko mag-test ng microwave? Okay, so tinitest ko sa may capacitor area. Ang ginagawa ko is tinatanggal ko yung magnetron. Try ko magko-continuity check ako. So kung susundan mo yung capacitor, yung isa is pumunta dito sa secondary ng transformer, yung isa naman is pumunta ng magnetron yon, at sa may isa pang secondary coil ng transformer. So, siya na nag-loose na yung test port ko. 10K. Okay, so since pumunta naman to sa capacitor, susuksok na natin dito. Wala akong panghawak ng isang kamay. Okay, and yung isa is ididikit na natin dito. Okay, sa continuity check yan na. Okay, so tingnan nyo yung galaw ng tester. Susuksok ko dito ko ilalagay. Or mas maganda, alisin na muna natin yung terminal. Yun, kita naman yung baba. So yan, tingnan nyo yun. So nag-follow siya. Balik rin natin, lagyan natin itim. Dahil meron tayong diode, magano yan, yun, steady. Okay, steady. Yan yung forward no diode natin. High voltage rectifier yata ang tawag dyan. So balik rin natin ulit, pulang ulit dyan, and dito na naman ulit tayo. Ito, yan ito so testing yun. So ang natetesting nyo pa lang sa ganong pagtesting is ito, capacitor sa kayong high voltage rectifier na. So nakakadalawa na kayo. So ibig sabihin good yung dalawang to. Now, dito naman tayo magdako. Kadalasan kasi is nag-short yung filament natin. So, ilagay natin sa times 10. Okay. Good na to kasi nakita ko na yung sira. Kasi kung sira to, sa pag-testing nyo pa lang dito, short na siya. Okay. So, ang sinasabi ko ngayon is kung paano mag-test ng good, kung ano yung possible na sira.
So dahil good na tayo, suspect na natin si magneton. Kunwari na good to at sila yung magneton. Ang ginagawa ng iba is tinitesting nila to kung grounded. Ano? So hindi siya grounded, good siya. Okay, dito meron. Okay, dito hindi naman grounded. Okay, kasi okay na to. So ako naman, for me, ang ginagawa ko naman is ginagawa ko naman is ay isa pa palang tip. Pag hindi nagpo-forward reverse, pag ano ba tinesting mo, gumanyan lang yung tester, binaliktad mo, gumanon din lang ulit. Minsan na o-open tong fuse nya. Kailangan may, pag binaliktad mo, papalo siya. Okay? So kung good na tayo dito, pati sa fuse good yan. And suspect natin to, hindi naman to grounded. Okay? So ganito ang ginagawa ko. Nilalagay ko siya sa primary ng transformer. So dito, ito yung primary. Okay. So dahil sa primary, lagay muna natin. Ayan, pumalo na siya. Continuity na yan ng primary. Ang ginagawa ko, nilalagay ko siya sa, kasi ang input nito is kung 220, 223. Kung 110, 110. Okay. Parang ang haba na ng video ko. So kung good to lahat, pati yung circuit, and may lumabas na voltahe dito, doon na ito mag-assume na sira ito. Okay, so try natin. Okay, saksak natin. So guys, huwag kayong test kung naka-open to. Kung tutusin, bawal yan. Pero for the sake of tutorial, sa kamadalian lang naman, ino-open ko na siya. So kunwari 5 seconds lang natin. 5, then start. Sabayan ko yung start natin na yung tester. Yun, nasa 110 siya. Okay. So ibig sabihin good na lahat tong area to pag hindi pa rin siya umiinit. Okay, ito na ang problema kasi meron ka ng primary input voltage, yung output voltage nito, yun ang hindi mo na masusukat kasi high voltage yun, hindi na kaya ng multi-tester natin. So I hope kahit pa paano nakatulong ng konti, and kung may mali man ako, i-correct nyo na lang po sa comment section. Sige, maraming salamat po.